As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, kabanatang 70, talatang 14, busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal, upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Nagpapasalamat po ako sa inyong maagang pagising. Ako po ay nagagalak na kayo ay nariyan. Kayo man po ay nakikinig sa atin pong mga transistor radio o kaya ay nasa sasakyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik dito sa ating programang Rise and Reflect. Ganon din pong aking pinasasalamatan ang mga nasa Facebook page at YouTube channel sa iba't ibang lugar po ng ating sanlibutan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito nga po ang Rise and Reflect at dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, ating tutunghayan ngayon ang aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 1 hanggang 6. Faith, ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari at pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa nakikita. Dahil sa faith ng mga tao noong unang panahon, nasiyahan ang Diyos sa kanila. Dahil din sa faith, kaya alam nating na-create ang mundo gamit ang salita ng Diyos. Kaya create ang mga nakikita galing sa mga di nakikita. Dahil sa faith niya, nag-offer si Abel ng mas acceptable na sacrifice kaysa kay Cain. Kaya kinilala siyang matuwid kasi tinanggap mismo ng Diyos ang inoffer niya. Namatay na si Abel pero nagsasalita pa rin ang faith niya para sa kanya. Dahil sa faith ni Enoch, hindi siya namatay. Inakyat siya sa langit at hindi na nakita ang katawan niya kasi kinuha siya ng Diyos. Sabi sa scripture, bago siya kinuha, natuwa sa kanya ang Diyos. Kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at binibigyan ng reward ng Diyos yung lumalapit sa Kanya. Ang pananampalataya
sang-ayon kay C.S. Lewis, is the art of holding on to things your reason has once accepted in spite of your changing moods. Ang sabi niya, ang pananampalataya ay sining ng pangahawak sa mga bagay na minsang tinanggap ng iyong reason o katwiran sa kabila ng pagbabago ng iyong mood o ng kalooban. Ang pananampalataya ay hindi spiritual mood or emotional state. Maaring maimpluwensyahan ito ang ating mga damdamin, ngunit ang pananampalataya ay isang conviction. Sangayon sa talatang 1 ng Kabanatang 11 ng Hebreo sa ibang salin, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay ang katiyakan. Si Apostol Pablo sa Hebreo, Kabanatang 11, talatang 1, ay binigyang kahulugan ang pananampalataya bilang pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Kaibigan, ang pananampalataya at pag-asa ay hindi mapaghihiwalay. Dahil ang pananampalatayang Kristiyano ay isang paniniwala sa kung ano ang hindi nakikita. Ang kabanatang ito na ating pinagtutuunan ngayong umaga ay nagpapaalaala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa pag-asang iyon. Ito ay totoo sa bawat mga mananampalataya mula pa noong unang panahon. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at ang kakambal ng pananampalataya ay ang pag-asa. Ang pag-asa ang naguudyok sa atin na kumilos ayon sa ating sinasampalatayanan o pinaniniwalaan. Ipinakita ni Abel ang ganitong uri ng pananampalataya nang lumapit siya sa Diyos na may mas mabuting handog kaysa kay Cain, sang-ayon sa talatang 4. Ang pagkakatulad sa mga mananampalataya ng Hebreo ay malinaw. Ang kanilang mas mabuting alay ay ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo at tulad ni Abel, sila ay nagsakripisyo para sa kanilang pananampalataya. Kay Enoch naman, ang pananampalataya ay nagdala sa kanya upang lumakad na kasama ng Diyos. Siya ay naging karapat-dapat na maligtas sa kamatayan, sang-ayon sa talatang 5. Siya ay dinala sa presensya ng Diyos at siya ay ipinakilala at pinuri bilang isa na nakalulugod sa ating Diyos. Ngunit paano napaluguran o napaligaya o napasaya ni Enoch ang ating Panginoong Diyos? Nilinaw ni Apostol Pablo na ito ay dahil sa pananampalataya. Ang paglakad ni Enoch kasama ng Diyos ay isang lakad ng pananampalataya, sang-ayon sa Henesis Kabanatang 5, talatang 24, at sa Hebreo Kabanatang 11, talatang 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Narinig natin, kaibigan. Ang kawalan ng pananampalataya ay hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. Ang pananampalataya ni Enoch ang nagbigay ng kaluguran o kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Sinamarize ng talatang 6 ang aral ng lahat ng halimbawa ng pananampalataya na isinulat sa kabanatang ito. Sa katunayan, ito ang pangunahing aral ng buong aklat ng Hebreo. Kung walang pananampalataya, imposibleng paluguran ang Diyos. Ang mga may pananampalataya ay hindi tumatalikod dahil kumbinsido sila na Siya o ang Diyos na hindi nakikita ay umiiral at ginagantimpalaan Niya ang mga marubdob na naghahanap sa Kanya, sang-ayon sa talatang 6. Kaibigan, ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa pananampalataya?
Bakit napakahalaga ng pananampalataya at paano mo ito naranasan sa iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung ikaw naman po ay nanonood sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Sa pagkakataong ito ay nais kong anyayahan ka na sumama sa amin sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, mahabaging Ama, napakagandang halimbawa ng pananampalataya na ibinibigay ng mga taong ipinasulat mo sa kabanatang ito ng Hebreo. Salamat po sa iyong salita na nagpapanatili para sa amin ng mga patutuong ito. Itanim mo po sa aming mga puso ang pagnanais na maging karapat-dapat na mga maging saksi mo sa uri ng pananampalatayang katulad ni Abel, Abraham at Enoch. Panginoon, sa umagang ito akin pong ipinapakiusap. Ang mga tagapakinig naming may kahilingan para po sa kagalingan ng kanilang karamdaman. Akin pong itinataas sila sa inyo, Panginoon, at hipuin po sila ng inyong mapagpagaling na kamay upang ang mga katawang ito na pinahihirapan ng karamdaman, mga sakit, ay magkaroon po ng kagalingan. Akin din pong itinataas, Panginoon, ang pasasalamat ng mga mahal naming kaibigang nagtagumpay sa kanila pong mga pangarap, mga nakapasa sa licensure exam ang kanila pong mga anak. Pagpalain po sila, Panginoon, sa mas malawak na paglilingkod na kanila pong gagawin at ipagkakaloob sa inyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa pag-iingat na inyo pong ibibigay sa bawat isa sa amin sa buong maghapong ito habang kami po ay naghahanda para sa amin pong mga gawain at mga hanap buhay. Maraming salamat sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ako po ay patuloy na nag-aanyaya na sundan ninyo ang mga natatanging pag-aaral dito po sa ating himpilan. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Ang susunod, may nagmamahal sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong patuloy na pagsubaybay, pakikinig sa mga programang amin pong inihahandog sa inyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you, I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom, I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. My hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed.
above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed.